Alam mo, ang katotohanan sasabihin ko sa'yo, nung bata pa ako, nung kabataan ko pa, si Ninyo Mula, may ginawa kami himalan dalawa. Ano po yun? Siya, nasa ibabaw siya ng tulay. Ako, nasa ibaba, sa ilalim ng tulay. Madar akong ganyan. Ngayon, sisenyasan ko si Ninyo Mula. Pag senyas ko sa kanya ganyan, tatalon na siya, sasaluhin ko. Walang net dyan, nasa truck ako. Walang net, walang ano. Ako lang sasaluhin ko siya. Dahil bata pa ako noon. Okay. Talo, senyas, ginano ko, sinalo ko pa. Nung bata pa ako, ha? Opo. Sinalo ko pa, tapos inakap ako. Isang talon niya, ha? Magkano bigay sa isang talon? 50,000. Kay Ninyo Mulak? Oo. 50 binigay? 50,000. Lucky Mr. Ninyo Mulak. Ito pa. 2 beses ko yung pinatalon eh. Lumipas sa mga isang araw. Kasi hinanda ko yung landing boards. Babaw ng landing boards. Take up na ganyan yung landing boards. Okay. Ngayon, para for safety purposes, inayos ko muna yon. Nilagyan ko ng lambat yung gilid na ganyan, yung mismo tatalunan niya. Opo. Yan, mga ganyan kalapat na lambat. Kasi mangyari ngayon, nakaganyan siya, nandito siya sa landing board. Pagkatapos, aandar yung landing board. Pag andar yung landing board, tatalon na siya. Tatalon po. Kung madudula siya, meron siyang sasalo. Pag talon niyang po, nandun na siya sa wala. Bata pa. Hindi ko lang alam kung ilang taon na siya noon. Pero ganyan kataas, palakpakan yung mga nanonood. Sabi ko, okay, bigay ka na. Alagang-alaga nyo pala si Ninyo Mulak, Daddy, ano? Oo. Ito ba, meron pa. Nayari ko na yung dalawang talon niya. 50,000 ang isa. Hindi, 100 na yun. 100,000. Okay, di ganon. Yung bahay nila, inuupahan daw sa kanto ng Santo, inuupahan nila yun. Anong nangyari yun? Hindi na sila umuupa. Kanila na yun, dahil binili ninyo. Oo. Ganito naman yung kay PJ. Tuwing Biyernes, meron kaming ginagawang pelikula. Ngayon, ang problema ngayon, yung bayad ko, hindi ko sinisingil. Hindi ko sinisingil yung bayad ko. Basta nagtatrabaho ko. Tapos ganun doon. Okay. Tapos aalis na ako. Kung aalis na ako, inabutan lang ako. Ganyan na ganyan. Para pamasayo. Balik ka rito ha. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Hindi ko alam na malaki bayad sa akin. Ito ngayon ang problema. Pagdating nung tapos na yung ginagawa namin, natapos na yung every Friday yun eh. Weekly. Hindi ko alam, may bayad ako. Nung alis na ako, halika. Inabot sa akin yung meron sobrang ganyan, inabot sa akin yan po. Umikot ako, lumasang. Tinignan ko yung sobre, ginanoy para sobre, no? Tinignan ko yan po, ang laki, 60,000. Teka muna, hindi akin to. KBJ, 60,000, hindi akin to. Teka muna, balik ako. Pagbalik ko, pinunta ko. Pare. Pare. Kang dito. Ikali. Yung ilagay mo ngayon sa projector yung isang labas nga. Pagkatapos pinakita yung labas yung ginawa namin. Yung isang labas lang na pinakita sa akin, paglabas nung sa screen na ganyan, nakita mo yan. Ang ginawa sa akin, sinampal ko ako yan. Pagsampal sa akin ganyan po, umikot ako yan. Nag-jerk kayo? Nag-jerk ako ngayon, nalaglag ako doon sa mataas. Tapos mayroong papag.
Opo. Walang kutsyon, walang ano. Doon ako bumagsak. Tapos sabi sa akin sa'yo, ng FPJ, yan na miniyara ko sa'yo, hindi ikaw. Wow! Kaya nga, ang ginawa nung yung tao nanonood, palakpakan sila. Ayun, yun lang. So, mahirap kasi yung ginawa ninyo. Yun yung binayaran ni FPJ. Oo. Delikado kasi. Oy, wala akong masasabi sa kanya na delikado yun na, gano'n eh. Alam niya kung gano'n ang kapasidad ng trabaho mo. Naalala ko yung pelikula nyo, yung Grease Gun Brothers ba yun? Ray Malonzo, Dante Barona, Bembol Rocco. Nung gumagawa siya nung isa, kasama ako, no? Kasama ako, parang assistant lang niya ako muna, no? Hindi ako, artista siya. Opo. Sa puntong ito ay hinayaan ko na lang magkwento si Sir Danny at hindi na ako nagtanong pa. Upang sa gayon ay hindi na siya masyadong mag-isip at yung mga pinaka-espesyal na alaala na lamang ang maibahagi niya sa atin. Ang layunin ko lang naman sa aking pagbisita kay Tatay Danny ay makumusta siya at maalala ng kanyang mga dating katrabaho at kaibigan na siya ay malakas pa. Si Sir Ninyo Mulak nanonood sa atin, baka gusto nyo pong batiin. Hello, Ninyo. Natatandaan mo ba ako, ha? Okay, alright. I am Danny Rojo. Okay. Ninyo Mulak. Ayun talaga. Yun lang talaga. Memorable sa inyo yun. Oo. Isipin mo, kung tumalasin ninyo, hindi ko nasalo ano mangyari. Bata pa naman, no? Bata pa. Oh. Ano mangyari? Ninyo mula kung hindi ko siya nasalo. Naku. Ha? Wala nang ano. Maaring natid mo na siya. Di ba? Yun lang. Kayo pala umalalay kay Idol Ninyo Mulak noon. Pag sinabi kong talon-talon, okay. Alam ninyo Mulak, ako instructor noon. Instructor. Sinabi ko sa kanya, ganito, nandun sa iyo. Pag sinyasan ko niyan, nasa loob, ibawa ko pa ng tulay. Apo. Di ba meron pag gano'n naman, ibawa mo, papanik pa siya yun, tuk. Pagdating yun, tuk, tsaka tatalon. Para hindi madisgrasya. Aba, siyempre. Inalalayan nyo. Oo. Hindi pwede, hindi ko pinababayaan. Hindi ko pinababayaan na magano. Pag sinabi ko, dito ka lang, dito tayo. Kapit tayo rito. Kaya, Sir Ninyo Mulak, ito na po ngayon si Mr. Danny Rojo. Kinukwento niya po sa akin yung kanyang nakaranasan with your, nung bata pa po kayo. At naaalala niya po, ang pinaka naaalala niya talaga, yung experiences niya kasama po kayo. So sana po, makakumusta niyo si Mr. Danny Rojo. Ito na po siya ngayon. Ganito nangyari naman. Si Romel Valdez. Kumbaga sa nung nadisgrasya, medyo nadisgrasya siya pero wala pa ako noon. Nadisgrasya siya nandun na. Tsaka ko lang siya pinuntahan sa bakit ko yan? Na-bypass siya. Nung nakaraan nung bypass niya, nung nadalaw ko na sa kanya, hindi ko lang, bumilang lang ang araw, nag-bypass na rin siya. Wala na. Kaya ko nakuha ng special effect man. Ha? Pagkatapos, instructor. Ha? Pagkatapos ng instructor, kung ano sabihin ng director, fight director, ako nagpa-fight director doon. Ako nagdidirect ng fight. Ako na ng instruction, ako pa nagdidirect ng fight. Pagkatapos merong yung mga gawain doon na sa ABS-CBN na pinagagawa rin sa akin. Ipag natin, ikaw director. Oo. Sabi sa akin, Danny. Tirahin mo na yan. Ako nang naman nasa harap ng camera, sa likod ng camera. Yan. Una kong gagawin, sa harap ng camera, gagawin mo na yung fight. Yung routine. Routine. Tapos, tatabi ko sa kanya. Pagkatabi ko sa kanya, motor, action. Salang na. Oo. Banat na yung gano'n lang. Ang main purpose ko po dito, para po kumustahin kayo at makita po kayo ng mga dati nyong kasamahan. Actually, as of now, actually,
hindi ako bumababa ng bahay. Na maglalakad dyan, hindi. Kasi ang yung kanang mata ko lang ang nakakakita na medyo malabo ba. Kaya katulad yan, nakikita kita. Pero blurred ka pa. Blurred. Oo, ito. Malabo na yung Kaliwa akong mata, wala pa yan. Wala pang silbihan. glaucoma. Hindi ko pa pina-opera yan. Pinagdadasal ko lang kay yan. Pero importante po, sa awa ng Diyos, malakas pa rin po kayo. Sa awa ng Diyos, malakas pa rin po kayo. Oo. Di ba? Kasi yung iba... Ito pa, si Tingtong Chay. Chintong Chay, opo. Oo, yan. Nasa Baguio. Pamuntang Baguio yan eh. Nasa Baguio. Kaya ako na-connect doon kay Chintong Chay dahil kay Ulysses Chan. So, doon kami nag-connect. Oo. Anyway po, ang main purpose ko po dito, sir, makumusta po kayo, makumusta yung kalagayan nyo. At least, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil maayos po ang inyong lagay. Okay. Sa inyong mga kaibigan po, sa kaibigan po ni Sir Danny Rojo, ito na po siya ngayon. Malakas pa rin. Daddy, gumayan nga po kayo, Daddy. Ganyan. Pakita nyo yung muscle. Pakita mo yung muscle mo. Yan o, malakas pa. Wala akong masasabi kundi thank you very much sa pagkakano sa akin. Actually, wala naman ako. Actually, as of now, wala akong ginagawa. Hindi ako pwede bumaba ng bahay dahil isang mata lang gumagana sa akin. Opo. Opo. Itong kaliwa ko hindi pa gumagana. Opo. Pero inaano ko na kay Lord. Pinaubayan nyo na. Sabi ko na niya, sana ka ako, Jesus Nazareno. Tagtagan mo ng liwanag ng kaliwa kong mata. To. Hindi pa binibigay sa atin. May lang tayo, hindi naman natutulog ng Diyos. Baka sabihin mo na, sabihin niya, inapura naman kita eh. Hindi. Antay-antay lang tayo. Oh, hello, Linyo. Kilala mo ba ako? Ha? Okay, Mr. Danny Rojo. Kung kilala mo pa ako, naalala mo pa ako nagpatalon sa'yo sa ibabaw ng tulay. At saka doon sa landing barge. Okay? Okay, Mr. Ninyo Mulak, naulit ko po, sana po makarating sa inyo yung mensahe na to at kahit paano magkaroon kayo ng connection with Mr. Danny Rojo. Anyways, yun lang naman po ang purpose ko para makita ng mga kaibigan ni Mr. Danny Rojo ang kanyang kalagayan na ito na po siya ngayon. May edad man pero malakas pa rin. Alam mo, ayaw kong lumapit sa kininyo. Baka sabihin, nanghihingi ako. Opo. Bagaman may edad na ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang bakas ng nakalipas sa kanyang naging karera sa industriya ng pelikula. Buhay palakpakan natin si Daddy. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.